Lydia! Lito! Magmadali kayo! Hindi yan normal na tao! Isa yang aswang! Ako si Lydia. 40 anyos na sa kasalukuyan. Meron lang po akong kwento na nais na ibahagi sa inyo, sir. Kwento na hindi namin malilimutan. Dahil ito po ay nag-iwan ng pilat sa aming mga puso. Maikling kwento lang ito, sir. Pero totoong nangyari po ito sa buhay namin. Hindi ko napapatagalin, sir. Ito na po ang kwento. Nung araw, naninirahan kami sa Bicol. Sa isang liblib na baryo sa Ginubatan, Albay. Pero hindi ko nalang babanggitin, sir, yung pangalan ng baryo namin kung saan kami dating nakatira. Para iwas na lang po tayo sa issue. Tsaka mahirap na. Baka masabihan pa ako na naninira ng imahe ng lugar. Nung kabataan namin, sir, ay napakasimple lang ng pamumuhay namin. Talagang napakapayak lang noon. Doon po sa lugar namin ay hiwa-hiwalay pa ang mga bahay. Bali, magkakalayo po talaga yung mga bahay. Ilang kilometro pa ang layo ng masasabi mong kapitbahay nyo. 6 po kaming naninirahan nun sa munting kubo namin. Si nanay at tatay, si Kuya Rodel, ako. Ang sumunod naman sa akin na si Lito at ang bunso namin na si Lita. Ang trabaho ng tatay namin ay pagkukopra ng nyog, tapos pag-uuling. Si nanay naman ay nagtatanim ng gulay at ito ang pinagbibili namin sa kabayanan. Hindi kami nakapag-aral ng mga panahon na yun, sir. Kasi alam nyo naman na napakahirap ng buhay ng mga panahon na yun. Tapos, nasa bundok ka pa nakatira. Kung kaya't mas pinili na lang namin na tulungan ang aming mga magulang para may panggastos kami sa pang-araw-araw. At para na din hindi mahirapan gaano ang aming mga magulang sa pang-araw-araw. Buwan ng Marso, nangyari ang hindi namin inaasahan na to. Nangunguha kami noon ng mga naiwanang palay sa palayan, hindi kalayuan sa aming bahay. Habang masaya kami nangunguha, may narinig na lang kami na biglang kumaluskos. Banda dun, sa madamong parte ng kagubatan. Kung kaya't napahinto kami nila Kuya Rodel, tsaka ni Lito. Nakiramdam kami kung ano ang nandoon na kumakaluskos. Kinabahan kami ng mga oras na yun, sir. Kasi nung nakaraang linggo, merong namatay na magsasaka doon. Namatay ito sa tuklaw ng isang Remoranon, o mas kilala natin sa tawag na Philippine Cobra. Agad naman kaming hinila ng Kuya Rodel. Pinapunta kami sa likuran niya. Tapos siya, naganap ng mahabang sanga. Gagamitin niya panghawi dun sa halaman. Pagkahawi ng Kuya Rodel, nagulat kami. Dahil hindi ahas ang aming nakita, kundi isang matandang babae ang lumabas dun sa matataas na damo. Daan-daan itong lumabas na pagapang. Nagwika naman ako sa kuya. Sabi ko, "Kuya, kawawa naman yung matanda. Tulungan natin." Tumango naman ang Kuya Rodel. Pati ang kapatid namin na si Lito ay sumang-ayon. Nung akmang lalapitan na namin itong matanda, bigla na lang kaming napaatras nang makita namin ang itsura nito pagkaangat ng kanyang ulo. Kasi sir, nakakatakot ang itsura nito. Namumula ang mga mata niya. Ang bibig niya ay may tumutulong laway na tila ba hindi ito napapatid. Dire-diretso lang itong tumutulo pababa sa lupa.
Tapos kinikilabutan din kami sa nilalabas nitong tinig sa kanyang lalamunan. Gumagaralgal kasi ito na para bang sa isang mabangis na hayop. Agad naman kaming hinatak ng Kuya Rodel at sinabi na hindi pangkaraniwang tao yung matanda na yon. At sinabi rin ng Kuya Rodel sa amin na isa itong aswang. Lydia, Lito, magmadali na kayo. Aalis na tayo dito. Hindi yung pangkaraniwang matanda lang. Isa yung aswang. Wika ng Kuya Rodel. Kami naman ay nahintakutan sa sinabi ng kuya. Pero hindi naman iba sa amin ang mga kwento patungkol sa mga aswang. Madalas kasi namin itong napapakinggan sa aming mga magulang. Maging ang Kuya Rodel ko man ay meron ding karanasan patungkol dito. Pero kasi sir, yun kasi ang unang beses na makakita kami ng aswang sa harap-harapan. At hindi pa gabi dahil takip silim pa lang ng mga oras na yon. Kung kaya dali-dali na nga kaming tumakbo. Hinila ko na ang kapatid kong si Lito. Si Kuya Rodel naman ay kasunod namin na tumatakbo na rin. Habang tumatakbo kami, ay nilingon ko pa yung matanda kong sumusunod dito sa amin. At nanlaki ang mga mata ko dahil nakasunod nga ito. At gulat na gulat ako sa nakita ko. Dahil iba na ang kaanyuan ng matanda. Wari mo ito ay isa ng hayop sa kanyang kaanyuan. Mukha itong aso na may pagkababoy ramo. Pero ang katawan nito ay sa tao pa rin. Naging mabalahibo din ang katawan nito. Kulay itim na balahibo. Pero parang naggagalis. Patuloy lang ito sa pag-angil at pagtulo pa din ang kanyang laway. At tumatakbo siya na parang isang aso, gamit ng mga kamay at mga paa nito. Mabilis ang pagtakbo ng nilalang na to. At konti na lang ay maaabutan na kami nito. Nang malapit na kami makalabas sa palayan na yon, at natatanong na namin yung daan patungo sa lugar namin, merong hindi inaasahan na nangyari, sir. Kasi sir, nadambahan ng nilalang ang kapatid ko na si Lito. At walang sabi-sabing sinunggaban ng nilalang ang kapatid ko at kinagat sa leeg nito. Sa sobrang lakas ng pagdamba ng nilalang, ako ay napabuwal. Si Kuya Rodel naman ay napasigaw. Wika nito. Hindi! Lito! Pagkasigaw ng kuya, ay napatingin agad ako sa kapatid namin. At nanlaki ang mga mata ko. Dahil kitang-kita namin ang pagbulwak ng masaganang dugo sa bibig ng kaawa-awa naming kapatid. Habang ang nilalang naman ay nakakagat pa rin sa leeg nito. Ang kapatid ko naman na si Lito ay umiiyak. Kitang-kita ko pa ang pagtulo ng luha nito at pag-angat ng kamay nito na wari may nanghihingi ng tulong. Patuloy pa rin ang pagbulwak ng masaganang dugo sa kanyang bibig. Lydia, tumayo ka! Tulungan natin ang kapatid natin! Sigaw ng Kuya Rodel. Ako naman ay parang naistatwa na sa aking kinauupuan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero naglakas loob ako na tumayo at akmang lalapitan na sana namin ang aming kapatid. Napahinto naman kami sa nakita namin. Dahil biglang tinubuan ng pakpak yung nilalang. At inilipad nito si Lito papalayo. Tanging pagluhod na lang ang nagawa namin ng kuya ng mga oras na yon, habang pinagmamasdan ang papalayo ng halimaw. Naguguluhan pa rin kami sa mga nangyayari at hindi kami makapaniwala
Para bang isang panaginip lamang yun. Iniisip ko talaga na sana panaginip lang yun. Nasa ganun akong pag-iisip nang hinawakan ako ng Kuya Rodel at inaya na ako nito na umuwi. Agad naman kaming nagtatakbo pauwi sa bahay. Nang makarating kami sa bahay ay nagtungo agad ng Kuya Rodel sa may kusina. Kinuha nito yung itak niya na hinasa niya nung nakaraang gabi. Nagtaka naman ang nanay at ang tatay dahil sa inasal ng Kuya Rodel. Oh, bakit parang may kaaway ka? Saan mo naman gagamitin yung itak na yan? Pagtatanong ng tatay. Lumapit naman ang Kuya Rodel sa nanay at tatay. At dito, nagkwento na ang kuya. Kasi hindi ako makapagsalita. Hindi pa rin kasi ako makapaniwala sa mga nangyari. Sa mga kunwento ng kuya, nanlaki ang mga mata ng nanay at tatay. Gulat na gulat sila na may paghihinagpis. Nahimatay pa nga ang nanay dahil sa kanyang nalaman. Si tatay naman ay dali-daling nagtungo sa kanilang kwarto. Kinuha ang tansong punyal nito. Tapos yung itak na gamit-gamit niya sa kanyang trabaho. Magtutungo daw sila dun sa bahay ng bantog na aswang sa lugar namin. Rodel, may idea ka ba kung sino ang gumawa nun? Namumukhaan mo ba? O kilala mo? Pagtatanong ng tatay. Oo, itay. Yung matandang nakatira dun sa may gitna ng kagubatan. Nakita namin siya kanina. Hindi ako pwede magkamali, tay. Siya talaga yun. Sagot naman ng Kuya Rodel. Tara, madali ka. Sugurin natin yun. Baka sakaling maabutan pa nating buhay si Lito. Pag-aya naman ng tatay. Ang tinutukoy ng tatay ay ang bantog na aswang sa lugar namin. Matandang babae ito na naninirahan mag-isa sa gitna ng kagubatan. Kinakatakutan ito sa lugar namin dahil marami nang nakakita dito nung magbago siya ng anyo at mambiktima ng mga hayop maging ng mga tao. Kwento-kwento nga sa lugar namin na pag napunta ka sa gitna ng kagubatan na yun ay hindi ka na makakalabas ng buhay. Kung makalabas ka man ay paniguradong hindi ka na makakausap ng matino dahil sa sobrang takot. Agad namang tumalima ang kuya sa sinabi ng tatay at dali-dali na din silang umalis patungo sa bahay ng nasabing bantog na aswang. Hindi na ako sumama sa kuya at tatay dahil wala naman akong magagawa doon. At wala rin kasama ang nanay at ang bunso kong kapatid. Pero itong mga susunod na kwento, sir, ay kinuwento na lang sa akin ng kuya nung makauwi sila galing sa bahay ng bantog na aswang. Kwento ng kuya. Nung makarating na ang kuya at ang tatay dun sa lugar, ay dahan-dahan silang naglakad papunta dun sa bahay ng aswang. Upang hindi sila mahalata at upang makita din nila kung nandun talaga yung aswang sa loob ng bahay. Dahan-dahan silang naglakad at sumilip sa bintana. Ngunit wala silang nakita. Kung kaya't dahan-dahan uli silang naglakad papunta naman sa likod ng bahay, banda dun sa may kusina. At doon daw, nahintakutan sila kuya at tatay sa kanilang nakita. Natakot, pero namutawi pa rin sa kanila ang sobrang galit dahil sa kanilang nasaksihan. Kasi sir, kitang-kita daw ng kuya at tatay kung paano lantakan ng halimaw
ang katawan ng kapatid ko na wala ng buhay. Tila ba sarap na sarap pa daw itong nilalang sa kanyang ginagawa. At hayok na hayok na may paggalaw-galaw pa ng ulo. Nakatalikod daw ito kung saan nakapwesto sila tatay. At pasintabi po sa mga kumakain. Kasi sa paglalarawan ng kuya ay medyo nakakadiri ang kanilang nasaksihan. Dahil putol-putol na ang parte ng katawan ng kapatid ko. Nakalabas na rin ang mga laman loob nito. Pati ang utak nito ay sumabog na dun sa lugar. Napatuloy pa rin na nilalantakan nung nilalang. Sa sobrang galit ng tatay ay hindi na ito nag-atubili na sinugod ang aswang. Sumigaw ito na ikinagulat naman ang nilalang. Walang iya ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko, halimaw! Tatapusin kita! Sigaw ng tatay. Nataga ng tatay ang halimaw sa likod nito at umatungal ito ng ubod ng lakas. Sabay takbo ng nilalang patungo sa loob ng kanyang bahay. Dali-dali naman itong sinundan nila kuya. Si tatay ay sumunod sa aswang sa loob ng bahay. Si kuya naman ay umikot sa harapan upang hindi makatakas ang nilalang. Pagpasok ni tatay sa loob ay nagpalinga-linga ito. Tinignan ang bawat sulok ng bahay, ngunit hindi niya makita ang nilalang sa loob. Nagmamasid ang tatay, naglalakad ng dahan-dahan. Hindi siya pwedeng magpakakampante at dahil alam ng tatay na tuso ang mga ganitong nilalang. Nasaan kaya ang hayop na yun? Di kaya gumamit ng sabulag ang aswang na yun? Wika pa ng tatay sa kanyang sarili. Nang mapagawi ang tatay sa gitna ng kabahayan, bigla na lang na may naramdaman itong mainit na pumatak sa kanyang batok. Kinapa niya ito at pagtingin niya, dugo ito. Kung kaya't napatingala ang tatay at dito nakita niya yung aswang na nakasabit sa kawayan ng kubo na yun. Agad daw nitong dinambahan ng tatay na ikinatumba naman ng tatay. Sobrang lakas daw ng nilalang na to. Pinagkakalmot nito ang tatay. Nakakalmot nito ang tatay sa muka at sa katawan nito. Pero hindi naman nagpatalo ang tatay dito. Nilabanan ng tatay ang halimaw. Nagpambuno ang dalawa. Dahil sa ingay na narinig, dali-daling nagtungo ang Kuya Rodel. At doon, nakita niya na nakikipagbuno na ang tatay sa nilalang. Sobrang liksi daw ng nilalang na ito. Talon dito, talon doon. Pero hindi naman nagpapatalo ang tatay. Nilalang gamit ang itak at ang tansong punyal na kanyang hawak-hawak. Habang nagpapambuno daw ang dalawa, si Kuya Rodel naman ay kumukuha lang ng tiyempo upang tagain ang nilalang. Hindi naman kasi niya pwedeng tagain ang basta-basta yung nilalang na yun. Natatakot kasi ang kuya na baka ang tatay ang kanyang mataga. Nang makakuha ng tiyempo ang kuya, dahil nasipa ng tatay ang nilalang papalapit sa Kuya Rodel. Dito nga, nakakuha ang tiyempo ng kuya at tinaga niya ito ng ubod ng lakas. Nataga niya ito sa may bandang braso. Sabi pa ng kuya, lumaylay daw talaga ang braso ng halimaw na yun. Kunti na lang para maputol. Habang nagumiyaw daw ang nilalang, hawak-hawak ang braso nito. Ay dito, hindi na nag-atubili pa ang tatay. Inundayan na niya ito ng saksak
Sa dibdib ang nilalang, gamit-gamit ang tansong punyal nito. Ang tansong punyal na pamana pa ng kanyang ama na albularyo, na ginamit din sa pagpatay sa mga aswang dun sa lugar namin nung kapanahunan ng pamamayagpag nito bilang isang albularyo at antingero. Pagkukwento pa sa akin ng kuya, hindi daw niya mabilang kung ilang saksak ang ginawa ng tatay dun sa aswang. Galit na galit daw ang tatay. At tila ba, hindi talaga niya bubuhayin ang nilalang na yun. Habang pinagmamasdan daw ng kuya ang tatay, ay tila ba hindi ito yung tatay na kilala namin na ubod ng saya. Ibang-iba daw talaga ang tatay ng mga oras na yun. Noon lang daw nakita ng kuya ang tatay na ganun kaseryoso. At pagkatapos pagsasaksakin ng tatay ang nilalang, pinugutan pa niya ito ng ulo. Pagkapugot daw ng ulo ng matandang aswang na yun, doon na daw napahagulgol ng iyak si tatay at si kuya. Pagkalipas ng ilang minuto, nang mahimasmasa na ang kuya at tatay, naglibot-libot muna sila sa kubo ng matandang aswang upang tignan kung ano pa ang mga kababalagan na ginagawa ng matanda na iniiwan niya sa kanyang bahay. At di nga sila nagkamali, dahil nakakita pa daw ang kuya at tatay ng ilang mga buto ng tao na nasa ilalim ng higaan ng matanda. Mukhang marami-rami na daw talaga ang nabiktima nito. Kahit sa kusina man ay may mga buto rin ng tao. Madami pang ang bungo na magkakapatong-patong malapit sa higaan ng matandang aswang. May mga bote ng langis din na may mga kakaibang ugat na nakalagay sa loob. Kulay itim daw yung likido na nasa loob nito. At mukha daw itong nakakadiri. Pagkatapos nilang maglibot-libot, dumiretso na sila dun sa likod ng kusina. Kinuha nila ang labi ng kapatid ko at ibinalot ito sa may kumot. Bago daw umalis ang kuya at tatay, sinunog muna nila ang kubo ng matandang aswang. Kasama doon, natupok din ang katawan nito na wala ng buhay. Nang makauwi na ang tatay at kuya sa bahay, kitang-kita mo sa kanila na pagod ang mga ito at lungkot na lungkot sa mga nangyari. Bakas na bakas mo din sa tatay na nakipaglaban ito ng matindi sa nilalang. Agad naman na inasikaso ng nanay si tatay kasi madami itong kalmot sa kanyang muka at katawan at sadyang nagdudugo na talaga ito. Si kuya naman ay nagpahinga munang saglit. Tapos nagtungo ito sa mga kamag-anak namin upang ibalita ang malungkot na sinapit ng kapatid namin na si Lito. Labis na lungkot at paghihinagpis ang nadama namin ng mga panahon na yun, sir. Kahit magkakalayo ang bahay dun sa lugar, mabilis pa rin na kumalat ang balita sa kalunos-lunos na sinapit ng kapatid ko at kung paano ito namatay sa kamay ng aswang. Hindi naman sinabi ng tatay at kuya na sila ang pumatay sa matandang aswang kasi baka makulong pa sila pag nakaabot iyon sa kapulisan. Alam niyo naman kasi na tao pa rin kung ituring ang mga ito at hindi pinaniniwalaan ng batas na meron talagang mga aswang. Sabihin na natin na naniniwala yung iba, pero sa batas, masama pa rin ang pumatay at paniguradong kulong ang aabutin mo. Sinikreto lang namin ng pamilya namin yun, pati ng mga kamag-anak namin. Tanging kami lang ang nakakaalam sa sinapit ng matandang aswang sa kamay ng aking tatay at ng aking kuya Rodel. Hanggang dito na lang po ang malungkot naming kwento, sir. Sa susunod po,
Kapag sinipag, ay ikikwento ko rin ang karanasan ng aking Kuya Rodel sa ganong nilalang. Karanasan nila nang minsan silang dumayo sa isang kapistahan. Pero bago ko po tapusin to, sir, nais ko lang pong i-shoutout ang aking asawa na si Ariel. Sa aking dalawang anak na sila Lily at si Libert. Shoutout ko na rin si Kuya Rodel na siyang nagmana ng aming bahay at lupain doon sa may Bicol. At sa aking bunsong kapatid na si Lita na ngayon po ay nasa ibang bansa. Nagtatrabaho bilang isang magiting na OFW. Listener mo din po siya dito, sir. Sa katunayan nga po siya ang nagsabi sa akin ay bahagi itong kwento namin dito sa channel mo. At yan lamang po muna sa ngayon, sir. Hanggang sa muli po. God bless po sa inyong channel.